Pansamantalang inihinto ng Commission on Elections ang mga election activity na kanilang isinasagawa bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ito ay matapos ilabas ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa mga desisyon ng komisyon sa ilang kandidato. Tiniyak naman ng komisyon na doble kayod sila ngayon para matugunan ng TRO ng SC at hindi mahuli sa kanilang timeline. May balitang A to Z, si Naomi Almohano. Sinuspinde ng National Printing Office ang pag-imprenta ng balota para sa May 2025 elections, batayan sa utos ng Commission on Elections. Ito'y kasunod ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema na nagbabawal sa COMELEC na idiskwalipika o tanggihan ang kandidatura ng 5 aspirants na tumatakbo sa mga lokal at nasyonal na posisyon. Kabilang dyan sina Edgar Eriz na tumatakbo bilang kongresista ng Caloocan City 2nd District, Chito Balintay na ni-reject ang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador. Ganon din ang mga napabilang sa nuisance candidates na sina Senate aspirant Subair Gintum Mustafa at aspiring Ilocos Sur 1st District Representative Charles Savellano. At panlima sa listahan, ang tatakbo sanang konsehal ng unang distrito ng San Juan na si Florendo Ritualo. Inihinto ang printing po sa National Printing Office para wala nang madagdag pang masasayang na balota. Tatabi namin pansamantala para magamit ang espasyo sa NPO at the same time, sa lalong madaling panahon pagtapos ng inventaryo, sisirain na po natin ito. Ayon pa sa komisyon, malaki talaga ang epekto ng 5 TRO sa magiging takbo ng election process. Lalo pat automated ang botohan, hindi gaya kung manual voting, na isusulat lang ng mga botante ang pangalan ng kandidatong kanilang iboboto. Babaguhin ng database, kailangan pong ma-incorporate yan dun sa election management system. Yung election management system, ito po yung pinagmumulan ng lahat ng disenyo ng balota at meron po tayong 1,667 na iba't ibang klase ng balota. Dahil dyan, hindi na magagamit at masasayang na lamang ang nasa mahigit 6 na milyong balotang una nang naimprenta ng NPO. Magmula nang nagsimula ito noong January 6. Kabilang dito ang 1.4 million final testing and sealing ballots, mahigit 440,000 ballots para sa training ng electoral boards, tig 2.3 million ballots para sa national and local election at parliamentary ng BARM, at 300 to 400,000 na balotang gagamitin sana sa mock elections. Binigyang diin din ng komisyon na doble kayod sila ngayon, 24 oras, para ma-meet ang kanilang timeline. Yung ilang araw po na nawala sa amin, mahigit kumulang yan na 2 linggo. Ang contingency measure insofar as the ballot production is concerned, gagamitin na namin yung 4 na makina ng National Printing Office. Paglilinaw pa ng COMELEC, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng 5 TRO, pero buong serbisyo silang susunod sa direktiba ng Korte Suprema. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.